to chaplaincy program. Ano pa po? Break pa po, Direk Nards. At si Bukao. So tayo ngayon Pupuluto pa mga lang po. kapatid ay dadako na sa ating talakayan with regards to corporate chaplaincy ministry. Ito po ay ating pangalawang subject sa ating 9 levels of certification. Our first level of certification is CCC 100. At ang ating second level of certification is CCC 200. So before we go on, may I request sino bang pwedeng ma-request natin sa pananalangin? Let's request Lieutenant Adorable. Lieutenant Adorable, please lead us in prayer. Okay po, let's bow our head and let us pray. Father God in heaven, we are so very much thankful for this beautiful Sunday that you have given to us once again. Thank you for the breath of life that you bestowed on us. Oh God, thank you, Father God, for your abundant blessings that you showered unto us day by day, oh God. Father, as we go on our studies in our chaplaincy this morning, oh God, please guide us and give us with your wisdom and knowledge that comes from above, oh God, and also guide our prop this morning, Dr. Rady Latran, in her teaching, oh God, in his teaching for us, oh God, Lord, guide us with your Holy Spirit. And Father, forgive us for our shortcomings that we have not done sometimes what we need to do, oh God, for your glory. Thank you so much, and we committed everything unto you in the name of Jesus. Amen. Okay, thank you very much for that beautiful prayer. We are now 34, and we will be talking. I don't think I am sharing the right one. This is not the handout. So our subject is Studies in Chaplaincy Ministries 200, Corporate Community Chaplaincy, with the certification code 200. This is a special module, and this is about elevating corporate culture, a holistic approach through chaplaincy programs. Ang purpose natin dito mga kapatid sa pag-aaral na ito para na tayo po ay makapag-conduct ng ministry towards the corporate world, multinational company, or ano bang mga companies, small and medium enterprises, at kahit sa mga maliliit na companies, yun po sila ay nangangailangan ng services ng chaplains
And what we are going to do is to go through this particular information, how we can present unto them the chaplaincy services that we have, and what kind of chaplaincy services we are going to share with them. No? So ating objectives po rito is that pagkatapos nitong ating klase, actually this is a workshop pero ginamit naman po natin dito. So ito po ay isang pag-aaral mga kapatid, in order for us to gain a comprehensive understanding of the fundamental role of chaplaincy in corporate settings. Kasi po, mayroon po tayong mga areas of chaplaincy where we can do, that is in military chaplaincy. We have also a community chaplaincy. We can conduct several services for the community. And we have hospice, and we have hospital chaplaincy. Yung po ang chaplaincy talaga na we are very much acquainted with as Seventh-day Adventist pastors, dahil po yun po sa napakahabang panahon nakafocus po tayo sa tinatawag Adventist chaplaincy in schools, universities, and also in hospitals. So that is how we work around chaplaincy. Hindi po tayo exposed po sa tinatawag interfaith chaplaincy, although chaplaincy at any hospital and hospice or Adventist or university settings ay still interfaith. Na ako naging chaplain sa Manila Sanitarium, ngayon ay Adventist Medical Center. I had the privilege of talking to different religions, Iglesia ni Cristo. We have I talked with the Buddhist. Ang religion nila ay Buddhism. Ang nanay nila na pasyente ay Buddhist, pero sila Christian na. At sila ay matagal na naninirahan sa Pilipinas. Mga Indians, Indian nationals, pero ang gagaling na magtagalog. No? So I exercised our chaplaincy in the so-called interfaith chaplaincy. Kasi ang chaplaincy naman po talaga is basically interfaith. In fact, ang ating mga CPE or so-called clinical pastoral education, wala po tayong hindi po original sa Seventh-day Adventist po. Parang ang original talaga niya siya nanggagaling sa Katoliko. No? So, we have trained under the Catholic chaplains because we believe that chaplaincy is not about propagating one's religion, but it is about caring for the emotionally in need people who need our support and presence. Kaya po, nagpa-training po tayo sa mga Catholic priests at sa mga nuns na mga nagkakonduct ng clinical pastoral education until our church ay nagkaroon na rin ng mga supervisors and instructors sa CPE. Then we conduct our own CPE. Pero tayo pa rin po ay affiliated doon sa non-Adventist institutions para sa ating chaplaincy. So, ganun po mga kapatid. That's why minabuti po ni Doc Radja na magkaroon tayo ng isang chaplaincy na lalabas po tayo sa hospital and university setting of chaplaincy, which is basically the ministry of Adventists. At pumunta po tayo sa community, no? Sa corporate world, because there are great needs in this particular area through which we'll be able to extend the ministry of our counselor. Our chief counselor is our Lord Jesus
Christ. Unto us a child is born, unto us a child is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor. So, if I have to paraphrase that, and he shall be called Chaplain, Chief Chaplain. That is in Isaiah chapter 9, verse 6. So, in this study, we are going to understand the fundamental role of chaplaincy in corporate settings. Ano po ba ang mga services ng isang chaplain sa corporate setting? No? Hindi po yung tayo po ay pupunta doon, magba-Bible study. Ito po yung ating pag-aaralan. Mag-aaral po tayo kung ano ang totoong araw ng Sabat. Hindi po ganun mga kapatid. No? When we go there, hindi po tayo pupunta doon in the name of our church because we are going to go there in the name of interfaith chaplaincy. Kumbaga sa sa tagline pa ng GMA, walang kinikilingan, walang sinusuportahan at serbisyong totoo lamang. No? So, yun po talaga ang essence ng chaplaincy, mga kapatid. No? Yun po ay katulad ng palagi nating sinasabi dito na this is parang mantra po ng ating health ministry. No? Bakit? Yun po ay sinabi ng Panginoon sa Ministry of Healing that the success, that true success in soul winning, no? True success in soul winning is to follow the methods of Jesus. He mingled with people as one who desired for their good, ministered to their needs, and bid them follow me. Okay. So, when we bid people to follow Jesus, of course, it is in the essence of providing them the so-called emotional stability, which is very important in mental health development because chaplaincy is practically a mental health ministry. So, sabi naman ng ating propeta, the health message is the right hand of the gospel. So, we are not here to present the gospel per se. Like, for example, when we understand it to be going through major doctrines, but we are going to present a health message, and that is in the particular aspect of mental health development. Kaya doon sa mental health development, mga kapatid, yun po ang pinaka-importante sa life. Why? Because in the light of the great controversy, no, in the war against between the truth and error and light and darkness, ay yun po talaga ang battle na yan takes place in the mind. When I was ministering to a certain cancer patient who was dying, I told them because she was an Adventist. So sinabi ko po sa kanya, kapatid, ang ating condition sa katawan ay walang kinalaman sa ating spiritual na kaligtasan. Bakit? Ating katawan ay in Bisaya madunuton, sa English corruptible. Corruptible. So we get sick and we die. That is practically what happens to every human being. No, we get sick, we die, but what is important is that in our mind we won the battle, because the battle takes place in the mind, and it is there that we give our decision whether we want to be with Jesus someday when he comes, and our body will just be changed in a twinkling of an eye. Yun po ang kasi Adventist naman po yung patient, no? So I had the privilege of telling her
from the point of mental health. No? So sa hindi Adventist mga kapatid, ganun pa rin. No? Ganun pa rin because we are offering the message of the chief chaplain, who is our Lord and Savior Jesus Christ, who said, "Come, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." Of course, that will be understood from the holistic point of view, and that includes rest in the capacity of thinking that is free from, if possible, will be able to fight effectively the so-called stress problem. At yan po ay tatalakay natin dito sa ating chaplaincy services for the corporate world. So we will explore the impact, no, of these things on the well-being of the employees. No? Okay, so another objective that we are trying to accomplish or achieve in this particular study is that we will be able to develop practical skills in providing holistic chaplaincy services. That is including emotional support, conflict resolution, and the implementation of wellness initiatives and fostering a positive work culture. So, ganun po kaganda yung ipoprovide ng corporate chaplaincy, mga kapatid. Kasi before hindi pa tayo nag-aaral ng chaplaincy, on the tagline na mayroon tayo sa chaplaincy, which is training chaplains the right way, ay parang ang iniisip natin ng chaplaincy is prison ministry, hospital, yun lang, no? Ang halos ang iniisip natin. Pero there is a vast a challenge, a lot of services that we can render in the corporate world. And particularly, dito talaga sa tinatawag mga empleyado sa loob ng mga kumpanyang ito. So napaka-broad po ng work ng chaplains, mga kapatid. Napakalawak po, no, ng ating ministry. That's why dahil malawak naman po ang gawain ng ministry sa chaplaincy, we have to decide, no? Saan ba ako talaga? Saan ang yung leaning ko sa chaplaincy? Ako po ba may leaning for corporate chaplaincy? Ako po ba may leaning for community chaplaincy? Sa hospital, sa university, sa military, ano po ba, no? So ang tanong diyan, sabi pa natin mga millennials, ano ba talaga, kuya, no? So number 3, we have to acquire the knowledge and guidance needed in order to craft a compelling and strategic chaplaincy program na pag ginagawa natin ang proposal na ito ay talagang makukumbinsi yung company na i-accept yung ating proposal for chaplaincy services. No? Mayroon pong tinatawag na mga definition ng chaplaincy services, and we are going to go through 12 chaplaincy services that we can extend to the corporate world, pero not necessarily na lahat ng 12 na ito ay ating gagawin. Mayroon tayong tinatawag na collaboration technique, no? Pag hindi mo naman forte yung isang service, ay you can coordinate with others. You can tap resources, experts, in order to be able to carry out such a chaplaincy program in your corporate territory. So, hindi po na lahat ng dosi na ito dapat ma-master mo, no? You only have to master maybe one. Maybe just the coordination aspect, no? If you have that leadership gift. But if you have the gift of knowledge, then you can share your knowledge. You have the gift of speaking, then you can conduct workshops. So, depende po sa gift na mayroon ka. So, chaplains do not have one gift, no? Chaplains have various gifts
that they can employ kasi ibinigay po yan ng Panginoon, mga kapatid, particularly for the edification of the church, but it is also usable for external conducting or extending external services. So, dito po mga kapatid, unang-una, no? Tingnan natin ang kung ano itong 12 services, no? Na sa tinatawag corporate services in chaplaincy. At ito po mga kapatid ay maaari nating gawin lahat through the so-called coordination technique, collaboration technique. And also, if we focus on this mga kapatid, ay talagang magkakaroon ng magandang rapport between the employees of the companies who will later, kung tayo po ay mga literature evangelists, they will become prospective customers, no? But we are not there in order to sell books. Later, it will just follow. Parang you're able to establish rapport in the community for your community chaplaincy program. Marami po ang mga corporate chaplaincy program, I mean community chaplaincy program. At yun po ay katulad ng pagkakandak ng mga stress management workshop sa community, no? Maganda po yan, no? Yun po bang makaka-benefit ang tao? Makakapagtanong sila na anong magagawa ng services na ito para sa akin? So people are always asking, what's in it for me? No? What's in it for me? No? So it is about the needs of the community, not the needs of our church, of our pastor, of us as laymen, na ang purpose natin, gawin ko itong chaplaincy ministry para makapag-Bible study at sila maging Seventh-day Adventist. Hindi po ganun mga kapatid. But we will be able to establish rapport. At dahil naka-establish po tayo ng rapport, at naging gumaan, napagaan natin ang kalooban ng mga tao na pinagserbisyuhan natin, nalaman natin nila na tayo po ay Seventh-day Adventist, no? Na chaplain pero wala po tayong isinusulong na doktrina. So gumagaan yung kanilang pakiramdam. Now there will come a point of time in their lives na makikilala nila ang katotohanan just because we have established the bridge. Anong sabi ni Ellen G. White? Health message is a wedge, kalimutan ko yung term, entering wedge, no? It is an entering wedge. So, it may not be that they will be opening wedge. No? Okay, opening wedge. Okay. So, it may not be na tayo po yung makakapag-Bible study sa kanila in order to present the truth. No. Pero darating ang panahon sa buhay nila dahil may nakilala sila once upon a time, a chaplain, a Seventh-day Adventist chaplain, na nagpagaan ng kanilang karamdaman. At pag nakasagupa, nakamit sila ng mga, say for example, mga pastors, mga laymen, na nagkakandak ng Bible study, magaan ng loob nila. So, doon na sila magba-Bible study. No? So, dahil gumaan na ang loob, nabigyan natin sila kasi ng entering wedge or yung opening wedge. Okay? So, malalaman din nila ang katotohanan later. It is because we have sown the seeds of the seeds of support and services na nakatulong sa kanilang buhay. Okay. Andito po ang 12 chaplaincy services that we can offer to a corporate company, no? If maybe a multinational company, a micro, ang tawag nito, SME, small and medium enterprise, mga ordinary companies, no? Pwede.
Okay, number 1, no? Counseling services. So we can offer counseling services. Number 2, emotional support. Number 3, stress management. Number 4, conflict resolution. Number 5, grief support. Number 6, work-life balance programs. Ito po ay matindi po itong work-life balance programs, no? Patok na patok. Ito pong mga services, mga kapatid, ay sobrang patok po ito. Then we can also offer spiritual guidance. Okay? So imagine yourself being parang pastor ka ng isang company. Say for example, dito sa Metro Manila, no, malalaki po dito ang mga buildings. May 25 stories, may umaabot ng 37 stories, no? Tawag na nga ng iba dyan ay tower, no? Tower. Imagine, you are the chaplain of a certain tower with several multinational companies therein. So, napakagal, parang pastor ka na rin doon, mga kapatid, sa isang corporate tower na yan, no? So, you are there to offer these services. So, grief support, work-life balance programs, spiritual guidance, wellness programs, educational workshops, that is for continuing education, no? Sa kanilang mga empleyado. Then we have, you can also conduct community building, and you can also extend confidentiality, assurance, and crisis response, all within the walls of a corporate company. No? 12 services, mga kapatid. Hindi lang pong hindi lang po yung iniisip natin chaplain prayer ang ating services, no? So kahit hindi chaplain, pwedeng mag-pray Di ba? Pero prayers can be integrated into these 12 services that we can offer to the company. Kaya dito, mga kapatid, talaga nga pong napakaganda po ng services na pwedeng ating maibigay sa mga companies, no? Sa mga corporate world po, no? Na ating mapupuntahan. And we have to be able to present a good proposal, no? Maybe we can start with getting the so-called CNA. No, what is CNA? Yung CNA ay katulad lang po yan ng tinatawag TNA. When I was a corporate trainer of a certain company here in Metro Manila, I was a marketing training officer. Ang tinitraining ko po mga merchandisers. Yung ang tawag namin sa kanila ay actually ang tawag sa kanila sa ordinary pagkatawag ay promo girl, no? Promo girl. Yung po bang pagpasok mo sa mall, nakatayo doon sa sa mga product, lalo na mga branded na mga product, like say for example, ang tawag naman ng iba dyan ay sales lady, no? Sales lady. Okay, tatayo po sila sa tabi ng kanilang branded na product, like for example, sa mga pantalon, long sleeves na mga magaganda, the brand is Chancellor. Okay, Chancellor. We have exclusive, no? Ang brand po namin ay Michelle Andre, no? Men's clothing lang po siya. Wala po kaming product na babae, na pambabae. Puro po panlalaki ang aming product na mga damit. Ang brand po is Michelle Andre. Punta po kayo sa mga leading department stores. Hanapin niyo po yung brand na Michelle Andre. Diyan po ako nagsimula sa training industry, mga kapatid. Dahil ako po ay naging marketing and training officer ng ating mga sales ladies at saka mga salesmen sa sa company na ito, no? So ang point dito, mga kapatid, no,
before we conduct the training, I had to do a TNA. Ang tawag dyan ay Training Needs Analysis. So, ano bang particular point sa sales na kailangan nilang malaman? So, there needs to be a training needs analysis. Then, when we are able to determine the training needs of our sales supervisors and our sales ladies and salesmen, then we do the training. So, in a similar way, pwede rin po tayo makapag-conduct ng corporate, chaplaincy needs analysis. Gaano po ka mahalaga, no, ang chaplaincy sa company na ito? Ano po ang mga needs nila? Of course, mga kapatid, itong 12 na ito ay talaga pong pag malaki yung company, lahat po na ito, mga kapatid, kailangan talaga, no, nila. Pero still, we need to conduct a training needs analysis, sort of, no? Or we call it a CNA, or chaplaincy needs analysis, so that we'll be able to prioritize programs, no? Mayroon tinatawag corporate programs at saka individual programs. So we can be there as support men and establish the presence. Yan po ang purpose dyan, mga kapatid. No? So we have to be able to craft a compelling project proposal or program proposal para ma-accept yung program mo sa isang company. Lalo na sa Pilipinas, hindi pa masyadong oriented sa chaplaincy sa company. Pero sa Amerika, hindi corporate America, mga kapatid, ay talagang meron silang mga chaplain sa company. They have found out that chaplaincy services, companies with chaplaincy services have increased their productivity and their company profitability. No? Gumagana po sila. Bakit? Dahil sa tulong ng chaplain sa mga empleyado. No? So, yun po. Sa atin sa Pilipinas, wala pa, pero baka po ang LIMS ay maging pioneering sa pag-provide ng corporate chaplains dito sa Metro Manila at sa ibang major cities ng Pilipinas. Of course, hindi po ito pambarangay, mga kapatid, no? Ibang kwento naman po yung pambarangay. Okay? So, ito po ang 12 services, mga kapatid, na pwede nating bahagi, no? Imagine, no? Corporate chaplain Adorable Bernardo, no? Chaplain First Lieutenant Adorable Bernardo, no? Offering such a kind of program, 12 classes of program for the corporate community, ay talagang matindi yan, mga kapatid. Parang you will become a part of the HR department. Nandoon ka, no? Because this is a particular ministry that can be absorbed by the human resource department of the company. So, andyan ka, kantabay ka palagi, no? Kung yung HR yung may problema, nandyan ka, presence and support, no? And if you are a colportor, ay nako, no? Mawin mo yung heart ng human resource. Baka ang human resource na magsabi, magkano ba yung health and home? Sabihin mo, 1,150 lang po. Ma'am, oo nga, palang maganda talaga yung health and home na supplemental reading in order to strengthen mental health development. Bibili po tayo ng bawat isang empleyado dapat mayroong health and home. So pag sinabi ng HR, hindi mo naman inanuhan, pero sila na po yung nag-offer sa iyo. I imagine kung multinational company yan with 50 to 100
to even 200 employees. Kung meron kang isa, dalawa o tatlong companies na pinagsiservisyuhan, no? Once a week, pinupuntahan mo with your services at mag-conduct ka ng special program for the entire year. Mga kapatid, ay napakaganda po. Like for example, educational workshop, a wellness program. Itong wellness lang program, pag pinastar mo ito mga kapatid, kahit program for the whole year sa company, talagang matindi yan mga kapatid. No? So pag yun ang plastada mo, sigurado ka ng credential, no? Kasi kailangan lang ng mga 500 copies na health and home book bound para maging credential. Meron ka pang 8 secrets of health. Mayroon ka pang kung ano-ano diyan, no? Ano bang mga aklat diyan, no? Lifestyle choices, no? So, marami po, no? Marami po ang mangyari. Pero pagpunta mo doon, huwag kang magbinta ng aklat, no? You are a corporate chaplain. You must alagaan mo ang pagiging corporate chaplain mo. Yun po'y parang parang ang corporate chaplain ay sideline mo lang. Ang mainline mo is canvassing. Pero pag nandoon ka sa company, ang canvassing ay part-time mo lang. Ang full-time work mo ay chaplain. So, parang ganun po, mga kapatid. Tawagin ka chaplain. Imagine you're offering a free service, pero later you will reap a harvest if you will not give up, according to Galatians chapter 6. So, yun po, mga kapatid, ang kabutihan sa pagiging chaplain in a corporate world. So, ano po itong sinasabing counseling services? Okay, so let's talk about counseling services, no? Ang counseling services, mga kapatid, it is about individual counseling sessions. Yun po ang o-offer mo, no? Na pwede kang makapag-hold ng counseling sessions. Remember, na it is counseling, hindi advising. Of course, nag-training po tayo dito. We train chaplains in the right way, no? Or we train chaplains the right way. Alam natin kung ano ang counseling. Kaya be serious with our study, no? We have with Chaplain Leah, we have Chaplain Kalim, who is sharing with us general studies in Christian psychology, with emphasis in counseling, no? Then we have Pastor Dr. John De La Torre with the subject biblical counseling. So yun po yung mga 3-unit subject po yan, no? Talagang you are going to delve, no, into a deeper, no, study and exploration on the so-called the twists and turns in the chaplaincy services, particularly counseling and biblical counseling. Kaya po hindi po basta-basta mag-aral, mga kapatid. At ang kagandahan po dito, libre po ang pag-aaral, no? Libre po. So, alam mo naman yung ibig sabihin ng libre, no? Wala pong bayad yan, mga kapatid. Yun po ang kagandahan ng ating program. Ito, pag binayaran mo ito, itong subject lang na tinatalakay natin, pag binayaran mo ito, 3,500, no? Ang sisingilin ko just to be a participant of this program in corporate chaplaincy. Incorporated with honor and dignity in the work of chaplaincy ministry. Pero dito ay libre lang po, mga kapatid. Kahit 1 centavo, walang bayad, no? Wala pong bayad. Pero pag nakapasa kayo, mga kapatid, ay gamitin nyo naman po, no? Gamitin nyo naman po, no? Hindi lang po tayo nagpapabayad at para maging dignified ang inyong ministry, ay
umorder na po kayo ng ating uniform sa chaplaincy, no? 1,500 lang naman po. Binigyan pa tayo ng discount na 300 para lang ma-meet natin yung 30 pieces na minimum. Kasi po, ano po yan eh, anong tawag nito? Embroidery, no? Embroidery po. Meron kang polo shirt, meron kang hat na nakatatak talaga yung pangalan mo doon sa kalo nimo or sombrero in Tagalog, no? Na para hindi isuot ng iba. Kasi nandoon yung ranggo mo eh. First Lieutenant Adorable Bernardo. Tapos dito sa likod, chaplain. Tapos dito sa harap ay yung embroidered na chapa na nakalagay chaplain officer. Tapos dito sa kanan ang iyong pangalan at ang inyong rango if you want to, no? So yung iba hindi pinalalagyan ng rango kasi baka ma-promote na sila. Okay lang naman 'yon. Kahit ang nakalagay na rango ay second lieutenant tapos major ka na. So, sabihin mo lang wala ka nang pambili uli. Okay. So, yun po mga kapatid, we must present our chaplaincy program in a dignified way. Hindi po yung bara-bara lang, no? At of course, mga kapatid, huwag niyong kalimutan yung ating department, the Department of International Chaplaincy Commission. Kasi may narinig ako graduate na sa LIMS. Hindi niya pa alam kung ano ang DICC, no? Graduate na sa LIMS hindi pa alam kung anong DICC, no? Kaya nakakalungkot naman po 'yan, no? Graduate tayo na hindi natin alam kung anong meaning ng DICC, no? So wag nating kalimutan mga kapatid, Department of International Chaplaincy Commission and the Philippine Salvation Army for Preamble Advocacy or PhilSAPA. Okay, so yun po, no? Individual counseling sessions po. Pakisabi nating program on counseling services. Ay, grabe, no? Libre lang. Nag-hold ka ng mga counseling sessions para sa mga empleyado na mayroon silang personal or mga work-related challenges. So, pinaprocess mo sila. Pina-facilitate mo sila so that they will be able to arrive into their own solutions. Huwag po ikaw yung magbigay ng solution kasi pag pumalpak po yan, sabi kasi ni Chaplin kasi mali no? Mali. Hindi po tayo nagbibigay ng advices, no? We process. We facilitate our clients. In this particular chaplaincy, sa corporate world, tawag natin sa kanila ay mga empleyado ito sila, no? Na may mga personal challenges sa buhay na nakakaapekto sa kanilang trabaho, nakakaapekto sa productivity ng company, no? Kaya nandoon ka upang tulungan sila. And that with the processing na ginagawa mo sa counseling program, they will be able to arrive into their own solutions. At pag naging successful yon, mga kapatid, sobrang pasasalamat nila sa iyo, no? Sobrang pasasalamat nila sa iyo. Group counseling session. So, bukod doon sa individual counseling, merong group counseling. Yung igagather mo sila sa group, pareho yung problema, no? So, yung mga same common issues, no? Common workplace issues na bibigyan mo ng tinatawag na group process naman ang tawag doon, no? Yung po ay ginagawa namin sa training namin sa clinical pastoral education. No? Kung gusto niyong mag-upgrade pa sa inyong knowledge mga kapatid, CPE po, ay very soon mag-o-offer na po tayo in connection with the Adventist Medical Center ay 25,000 lang naman po per unit. Ayun po ay hindi na po yan sa LIMS. Kasi sa LIMS, walang bayad. Pero pag connect na po tayo sa AMC, yun na po ang 25,000 per unit po. Yes po, 25,000 po.
tama po yung narinig nyo, no? Kung gusto niyo dumiretso doon at hindi kayo dadaan sa LIMS, pwede rin po. Ganun pa rin, 25,000 pa rin ang isisingil sa'yo. Dati, 22,000. When I first took CPE, mga kapatid, 11,000 pa lang. Ngayon, na times 2 na. At pataas na sa ibang mga hospitals, 30,000. No? So, ganun po. Pero dito sa atin, ituturo naman natin din ang counseling free of charge. Now, when you present the counseling services to the company, ang tanong, ano po ang mga pitch points mo? No? Ano po yung pag-uusapan nyo? Dapat alam mo rin, no? Kung ano yung mga pitch points, no? Yung ano ang mangyayari o ano ang laman, no? So, ang what's in it for our employees, di ba? Yun po ang tatanungin ng HR. So, what's in it for our employees? What's in it for our company? So, you have to discuss the significance of individual and group counseling. Ano ba ang kaimportante ng mga individual and group counseling? Yun po ay i-discuss mo with the HR if you'll be given the opportunity to talk with the HR and to present your program proposal. So, doon sa program proposal mo, ilagay mo na yan dyan, no? Para kunting kwento-kwento na lang, nabasa na yung program, no? Kasi kung hindi, wala po yun sa project proposal mo or program proposal, yung significance of individual and group counseling, kalahating araw na discussion yan, no? Pero kung meron na doon sa program proposal, nabasa na ng HR, at nagandahan po yung HR, so at gustong i-accept, so konti na lang mga conversational points. Alam mo na kung paano i-highlight. Okay. Another is you provide examples of workplace issues that chaplains can address. So may mga ano bang mga workplace issues? Ito, number 1, number 2, number 3. So dito po meron po tayong handout na ibibigay mga kapatid. Siya po ay i-distribute po through, I think, email or direct to your inbox ni Direk Nards. Kasi siya po yung may hawak ng ating archives. So, ibibigay po sa inyo. Pati na itong module natin mga kapatid. Yung supplement dito ay kukunin nyo kay Direk Nards. Kasi mayroon po tayong handout dito, no, para malaman natin. And of course, para sa mga interesado, no, we will create a beautiful letter. Ang letter po, nakasanayan ko po, it follows the APSA, no, APSA presentation, which is also my favorite structure sa aking itinuturo sa inyo na homiletics and the art of public speaking, yung APSA. Yung APSA points, mga kapatid, it's about attention, problem, solution, action, no? Attention, problem, solution, action. It is very much related with the salesmanship na dati ay pinopromote ng ating literature ministry, ating mga colporteur, which is AIDA, no? AIDA is attention, interest, desire, ano pa ba? AIDA. Attention, interest, desire, action din, no? So, yung dinevelop ko naman na structure is attention, problem, solution, action. So, yun po, no? We will craft a letter. Yung interesadong pumasok sa corporate ministry, dito po mga kapatid, gagawan natin ng beautiful letter yan, no? Okay, so you provide examples of workplace issues. Yun po ay importante.
Okay, so another na dapat mong i-highlight yung impact ng emotional support na ibibigay mo sa mga empleyado nila, no? For their well-being. Ito pa lang mga kapatid, talagang napaka-ano na po nito eh. Isang program pa lang yan eh. Kaya pipili ka lang naman kung ano ang type mo dito na program sa DOSI. Kung gusto mo ba counseling services, you know, not necessarily aklat na po i-present mo pag itong 12 talaga ang bibigyan mo ng proposal eh. Para ka na nagbigay ng isang aklat na 3 volumes, no? Pipili ka lang dito mga kapatid. Okay. Siguro kung ako mga kapatid ay ang ano ko ang gusto kong kung ako stress management, no? Stress management at saka wellness programs. Kung ako ang magpe-present, no? All the others not so much. Okay? Pero pwede naman po. Kasi ito naman pong mga ano na ito, tinatalakay din natin sa pag-aaral mga kapatid eh. No, wellness programs. Wellness programs isang subject natin yan under Lieutenant Janice, no? Daniel, yung New Start Lifestyle Program. At saka yan din po ang tinatalakay niya sa subject na Foundations of a Healthy Lifestyle sa ating phytoscience. So, yan po, ano pang mga tinalatalakay natin? No, ang hindi pa natin natatalakay dito mga kapatid, itong emotional support na tapos na po. Stress management, meron din po tayo natin. Ang wala po lang po sa atin masyado is conflict resolution, grief support, tapos na po. Tinalakay na po ni Ma'am Leia, work-life balance, wala sa atin yan. No? Then we have educational workshops, confidentiality assurance, mayroon tayo yan. At saka crisis response ay darating pa lang, no? So mga ilan lang ang wala pa masyadong talakayan na ginagawa natin mga kapatid, no? So we will dwell on this special gagawa na lang po tayo ng special seminars. Bawat isa nito, of course, pag sinabing special seminar ay mayroong registration fee. Yun na lang po, no? Pero yung sa curriculum natin, wala. Pero yung mga special seminars, meron tayong registration fee na 500 pesos. Pero worth naman din po mga kapatid, no? Imagine conflict resolution no? Tapos work-life balance. At itong mga iba pang mga educational workshops. So sa 500 ay sulit po yung seminar natin. Plus, dahil limsiyan ka po, 80% automatic discount, 99 na lang ang ating babayaran for registration. Kasama na po dyan ang ating mga handouts at saka digital certificate. Okay, so yun po sa counseling, yun po ang dapat kasama sa pitch mo, no? Pag sinabing pitch, kumbaga sa simpleng pagkasabi, sales talk, no? Sales talk. Mga punto sa sales talk mo na gagamitin para makumbinsi mo ang HR. O di kaya kung walang HR, yung mga maliliit lang na mga company, edi yung proprietor and manager, no? Yung may-ari ng ng mga negosyo, mga maliliit na company na mayroong 10 na number of employees pababa, no? So, yun po mga kapatid. Okay? So, ikot-ikot ka na lang. So, the significance of individual and group counseling. So, ito po yung tatalakayin yung mga kapatid, no? Sa pag-uusap, Itong pitch points, no? Ulitin ko, basahin. You have to discuss the significance of individual and group counseling. Yan po, no? You provide examples of workshop,
workplace issues the chaplains can address. At saka you highlight the impact of emotional support on employee well-being. By the way, kung gusto mo ring mag-conduct ng mag-focus sa university chaplaincy or college chaplaincy, mga kapatid, ay napakaganda din po. Parang corporate chaplaincy din yan. No? Kasi po, lots of private companies, private schools, operate like a corporate company. So, pwede ka rin po doon maging chaplain. At actually, yun po ang focus ng study na ginagawa ni Colonel Lea Madrid. Yung, ano ba yung title niya? That is related to chaplaincy. Parang chaplaincy support for spiritual growth ng faculty and students in a university setting, something like that, no? At ginagawa na niya ngayon ang survey sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, no? At pag natapos niya yung survey niya, so mag-i-start na po siyang mag-analyze ng kanyang data, no? Mag-interpret. Okay, at makuha niya yung mga bagong insights at makapag-suggest po siya, no? That's corporate chaplaincy pa rin po, pero university setting, no? Or college setting. Iba na po yung chaplaincy na pang high school at pang elementary, no? Ibang ibang level na po ng chaplaincy yon, no? Okay, so ganun po mga kapatid, no? Yan po, okay. Meron tayong material dito na ibibigay mga kapatid at hindi ko natatalakayin masyado kasi pwede naman yung basahin, no? The significance of individual and group counseling. Kasi yung pong i-discuss mo sa HR, no? So pasadahan lang natin mga kapatid, no? When you discuss the significance of individual and group counseling, merong at least 3 na dapat mong i-emphasize. Unang-una, yung emotional support and well-being. Imagine a company which is a caring company, no? A company that cares for their employees, and they can do it through the work of a chaplain that offers the services to their employees. Yung ba sinabi ni Colonel Lea kagabi na meron siyang isang kaibigan na mga 3 or 4 na taon na nakafocus sa PNP. Siya yung parang chaplain ng mga PNP, no? So napakaganda po yung pag merong ganun. Pag ikaw ay nandoon sa company, you are offering emotional support and well-being para sa mga empleyado. So ano pong dala nito? So this is a workplace chaplaincy that provides confidential and empathetic counseling, offering employees emotional support in times of stress or personal challenges, ultimately enhancing overall well-being. No? So, yan po mga kapatid. Hindi ko pa na-research kung parte sa sa profitability, no? I think I have to make a research also on the profitability. Pero mayroon po tayong video na pina-play dati mga kapatid na i-emphasize na talaga nga pong ang company na nagpo-provide ng counseling services, chaplaincy services, ay umi-increase po yung kanilang kita, no? So magagandahan po. Bakit? Merong support and presence po sa isang company. Then we have conflict resolution and team dynamics. Ano po ito mga kapatid? No, dito po ang role po ng chaplain is to mediate, no, workplace conflicts,
fostering healthy team dynamics, and contributing to a positive corporate culture. So pagka sinabi nating mediation, no? Ikaw po yung parang para ka ng may role sa isang grievance, no? Grievance committee. Wala namang bihira lang yung yung mga companies with a grievance committee. So, pag nandyan ka, chaplains, ikaw yung taga-gitna, taga-pagitna, no? Okay. So, yun po. Through processing ay masusolusyonan mo ang problema sa tinatawag unhealthy dynamics. Yung mga away-away, ang tawag dyan is corporate employees dynamics, no? So, in a corporate setting, ang dynamics po mga kapatid, yun po ang kung minsan ay hindi pagkakaintindihan ng mga empleyado. Iba yung dynamics sa iba naman na setting sa paggamit ng salita, no? So, yun po mga kapatid ang pwedeng mangyari. Then, conflict resolution and team dynamics, emphasize mo rin, no? So, yun po yun. Pangatlo, no? Moral and spiritual guidance, no? You can offer moral and spiritual guidance. Chaplaincy services contributes to the ethical foundation of the workplace, promoting in a sense of purpose and values. Okay? So, yun po ang maaari mong gawin, no? So, you are there, no? You are there. You offer values, no? I mean, you facilitate for the development of values in the company, spiritual values, moral values, at saka ethical values. All right, no? Yun po ang ano po ba yung pansamantala ko po muna tatanggalin itong ating sharing. Gusto ko pong marinig po muna ang inyong mga ideas, no? We have been hearing terminologies like spiritual value, moral value, meron ding ethical value, no? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Okay. Tatawag po ako ng mga tao rito, Major Arnel, no? Major Arnel, pagka sinabing spiritual value, anong ibig sabihin? Pinapakita rito, Doc, yung kahalagahan ng isang aspeto ng buhay ng isang tao na hindi makukumpleto ang 4 aspects of life kung walang spiritual values o hindi natin pahalagahan ang mga bagay na may kinalaman sa spiritual growth o salvation. So you are talking that spiritual value has something like an interconnection or interrelation with other aspects. Tama po ba? Yes po, Doc. Opo. So ang ibig mong sabihin, the development of mental health, the development of physical health, the development of physical, mental, and social health depends upon how strong is your spiritual value. Tama po ba? Yes po, interrelated, Doc. Kung mahina ang spirituality ng isang tao, affected din po ang ibang aspects ng life nila. So, spiritual value per se, anong ibig sabihin? Sabi-sabihin nito, Doc, kay ito yung pagkapahalaga natin sa mga bagay na may kinalaman sa relationship sa Panginoon. Amen. No? Yeah, po. So, tama po. No? Pagka sinabing spiritual value, mga kapatid, it talks about your connection with the divine. No? Connection with God. No? Yan po. When we speak of, when we use word divine, no? We're talking about connect sa atin sa Adventist, sa Christian, of course, we're talking about our Almighty God. Pero dahil interfaith po tayo, so when we use divine, we're talking about, say for example, if you are a Buddhist, if you belong to another religion, meron din po silang kina-considered na divine, no? Meron din po silang spiritual value. Hindi lang katulad na sa atin na
kilala natin ang ating Panginoon na Panginoong Diyos, no? Ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu. So when we talk about divine, we are talking about the triune God. Pero when we talk of other religions, meron din silang tinatawag spiritual value, no? Yung spiritual value nila is just the same with our spiritual value. It is the connection of man to the divine, to a higher being. So yun po ang tinatawag na spiritual value. Thank you very much. O sino po yung nakasagot? Nakapunto? Ha? Captain Major Arnel, no? So you get you get 5 points for this sharing. And how about moral value? Ano naman po yung meron tayong spiritual value, meron din tayong moral value. Ano naman po yung moral value? Pasunod na lang po. Okay. We have Lieutenant Osias Domingo. Lieutenant Osias Domingo. Ano po, pagka sinabing moral value, di ba yung government natin, mayroong moral recovery program. Okay? So, pagka sinabing moral value, ano naman po yan? Yung moral value kasi yung tinatawag na makikita sa buhay natin, yung magandang ugali, karakter. Kumbaga, ito yung ating pong isi-share sa mga kasama natin. Like for example, yung ating tinatawag na ay socialite natin, maganda yung aspeto ng buhay natin. Yung tinatawag na pakikitungo sa iba. Yan, nakikita sa buhay natin yung mabuting ugali na isang Kristiyano. So, ibig sabihin yung moral value ay mayroon tayong may present sa kanila. Kasi tayo po ay bilang isang Kristiyano ay nababasa ho nila sa ating buhay yung buhay ng ating Pentecost. Yung reflection of Christ sa iba. Kumbaga ay kung wala tayong moral value, walang kwenta, parang walang kwenta yung buhay natin. Kasi nga hindi nakikita yung tamang aspeto ng isang Kristiyano na mananampalataya. Kumbaga, yun po ang nagre-reflect sa buhay ng ibang tao, yung karakter po natin. Kung makikita. Okay. Okay, thank you very much. You get 3 points. You get 3 points for that, because you have covered so much. Okay. Meron kang 3 points. Another thought on moral value. Sino pong makapag-share dito sa aking lista? Let's call on Lieutenant Flores. Lieutenant Flores, are you there? Good morning, Doc. Okay, what do you think? Anong dumarating sa isipan mo pagka sinabing moral value? Doc, yung the way na tayo po ay kumilos, magsalita at mag-isip. Yun po yung pumapasok sa isip ko pag pinag-usapan ng moral values. Kung saan, Doc, ang Diyos natin naglagay sa atin ng sistema sa ating kaisipan na ma-judge natin yung tama sa mali. Okay. So right and wrong. For what application po yung right and wrong? Kasi po meron po tayong ethics. This is my next question. Ethical value. So dito po muna tayo sa moral value. So sabi mo, mag-guide tayo. For what purpose? Para sa ano? For what application? Kasi Doc, di po ba tayo mga tao, pag wala tayong mga set of rules, gagawin lang natin yung kung ano maisipan natin. Pero kung guided tayo ng yung moral values, which is sa tingin ko, Doc, ito'y galing mismo sa ating Panginoon, sa guidance niya,
Unlike sa ethics, ito yung mga set of rules na sinusundan ng mga tao. Yung moral kasi, Doc, yung parang nasa likas na natin yun na nilagay ng Diyos, kung saan ang kaibahan lang, pinipili natin mag-decide sa tama o sa mali. Okay, so thank you very much. You get 4 points. 4 points. Thank you, Doc. Okay, so bago ko po balikan yung tatlong ito, talakayin po muna natin ang pangatlo, which is the ethical value or ethical values. Nasa aking harapan ngayon si Brother Lloyd Bulahan. Okay, bulahan ka sa kalalakian nga tanan, no? Brother Lloyd. Ano po ba pagka sinabi nating ethical value? Walang signal. So, hindi ka bulahan. Walang points. Walang signal, walang points. We have Brother Jomar Kalim from the coldest place of the Philippines. Brother Jomar. Yes, Doc. Pagka sinabing ethical values, anong ibig sabihin? Ethical values. Naririnig niyo po ba ako, Doc? Medyo choppy ng konti. You can look for a better signal. How about now po? Yan. Okay na. Okay yan. Ethical values po ay yung mga principles at standards na nag-guide po sa atin as individuals or group po para i-determine kung ano ba ang morally right at kung ano ang wrong. So parang parang yun pa rin ang yan ba? yun pa rin ang sinabi ni Brother Verhel sa sa ating anong tawag nito? Ano ba yung moral value, no? It's about ito yung mga nag-guide din sa or yung mga minsan nag-prefer sa principles na nag-guide po sa behavior sa ating in a professional setting po. Moral value din, no? Parang moral value pa rin Parang parehas din. Oo, parang parang kinopya mo lang, 4 points ka pa rin yan. No? Thank you, Doc. Kulang pa ng isa para matumbok talaga yung kaibahan ng spiritual value, yung moral value, at saka yung ethical value. Mamaya, mayroon pa akong isang tanong, yung tinatawag naman na cultural value. Okay, so ito po kasi mga kapatid, no? These values have an interplay with the dynamics po ng isang company or sa mga employees ng ating mga companies na ating pagsisilbihan. Kaya po ito po ay ating tinatalakay po, no? Para mas lalo nating maintindihan. Okay? So, last, no? Sino pong pwedeng mag-share about anong tawag nito? Try ko, Doc. Ethical value. Sino po ang pwedeng makapag-share dyan, mga kapatid, no? Yung iba dyan, palaging ang parang
yung mga nagpa-participate ay yun lang yun lang ang tawag nito, yung pabalik-balik lang ng mga tao no? Doc. Volunteer, Doc. Volunteer, Doc. Doc. Yung iba naman, no? Sino? Okay. Sige. Sino po ang magbo-volunteer mag-share? Volunteer ba? Doc, sige, Doc. Sino yan? Ako po, Doc. Si? Ako po, Doc. I-try ko. Sino? Sister Dory po. Ito lang po Sister yung- Dory. Nakita ko Pabalik-balik lang na po lang ito Sister sa- Dory. No? Talaga Wala. nga pong, balik-balik na lang po si Sister Dory dito No? Ako. Bigay natin sa iba, Sister Dory. Bigyan kinalang kita ng bonus na 5 points agad. No? Para maibigay sa iba naman. No? Yung opportunity kasi yung iba, wala pang wala pang points. Wilkins. No? Dantol. Calleja. Okay, so si Brother John Paul. Yes Brother po. John Paul. Pagkatapos Ay, ito na yung pagkakataon mo na makapag-share and get yes. 5 points. Yung ethical po values is example po yung pagiging tapat, yung honesty, yung charity, accountability, respect. Ayun po yung aking pagkakaalam doon Doc. Sa pagiging ethical values, kailangan po kasi natin bilang chaplain yung ganitong mga kawagalian para po tayo po ay magkaroon ng karakter ng ating Panginoon. Okay, so thank you very much. No? Parang meron kang 3 points. 3 points. Wando. Okay. Sino pa? Tingnan ko sa lista. Last mga kapatid, kasi wala na po tayong panahon. O Doc. At itutuloy na lang natin next Sunday, pero last po. So, Try Doc. si Brother Edmond, no? Malabay. Okay, from what place, Brother Edmond? Brother Edmond. Medyo may diferensya yung signal mo. Brother Edmond, medyo karat. 80. Signal mo, ang signal mo, Brother Edmond, ay 18 carats. Paki-mute po muna, no? Kasi hindi tayo magkarinigan. Okay, try po ako, Doc. Try po ako, Doc. Nasa 18 carats ang signal. Sino po? Sister Susit ba yan? Yes, Doc. Sige, share po. For me, Doc, ethical value when it comes to work is honesty is the best policy po, Doc. Okay, honesty is the best policy. Yes, maganda rin po yan, no? Mayroon kang 4 points. 4.5. 4.5. Thank you, Doc. Doc. So, Sige po, Doc. Okay. Volunteer, Doc. Nards po, Doc. Volunteer. Sino po Sige yan? po. Magandang signal dyan Nards magandang po, Doc. boses. Ako, Doc. Sino po? Nards po. Sir Nards. Okay, sige po. Derek Nards. Ethical values are an individual's moral compass, guiding their actions and behaviors.
the ethics one drones toward are typically affected by their community, upbringing, and culture. Okay, so thank you very much. You get 5 points for that. Okay. So, yun po mga kapatid, no? Simple na, no? Simple, anong tawag nito? Sa simpleng pagka, anong tawag? Explain, no? Pagka sinabing spiritual value, connection mo sa Diyos, no? Pagka sinabing moral value, guide mo sa individual life mo, no? Kumbaga, it is a value for your personal, no, na guide, no, whatever it is. Okay, so yun po ay personal. Pagka sinabing ethical, it is between you and your community around or the other person, no? So yun pong ethical. Okay, so yun po ang mga boundaries, mga kapatid, ng mga values na ito. Okay? Huwag natin kalimutan spiritual value, connection with God, moral value, are personal values na hindi po siya apektado kung ano ang values ng iba. Yun po ay sa'yo yun, no? Moral value, whatever is morally right and morally wrong for your personal consumption sa buhay mo. Katulad ng the moral law. Okay. The moral law is for your personal consumption, no? Kaya lang mayroon tinatawag interconnection or interconnectedness between the three. Okay. Baga sinabing ethical, ang consideration naman din po ay ikaw at ang iyong kapwa-tao. Yun po ang ethical. That which is, that sabihin natin, no, yung pong naggagabay sa inyo kung paano ka makitungo sa iba. Kaya po sa ating research, we give ethical considerations, no? When we do research, we give ethical considerations, lalo na sa tinatawag na ating mga survey na ginagawa sa ating paggagawa ng thesis. Like for example, pag-keep ng tinatawag confidentiality matters, no, by not divulging the owner of the response, no? Kaya po sa mga survey natin, hindi tayo naglalagay ng pangalan ng respondent, no? Although we have demographics sa ating mga respondents, but there is no name. Okay, so yun po ang ethical considerations. Guided by ethical values. How about cultural values? Ay, wala na tayong time, no? So, cultural values. Okay, ang tanong dito, assignment na lang, no? Assignment na lang ay ganito po. How does cultural value or values differ from spiritual, moral, and ethical values? How do they differ and how are they interconnected? How are they interconnected? Kasi lahat ng mga values dito ay interconnected no? So, pero they have distinctions. Although they are interrelated, but they have distinctions. So, assignment po for the next week's discussion,
how are cultural values interconnected with spiritual, moral, and ethical. Because these considerations, mga kapatid, ay napaka-importante dito sa ating discussion sa corporate chaplaincy, as our topic is elevating corporate culture, a holistic approach through chaplaincy programs. Thank you very much. And let's have a break for 2 to 3 minutes before we give the time to our next speaker.